Dalawang klase ng notice of disallowance ang pinadala ng COA kay Sara Duterte. Okay? Ilinaw ko lang ha. Dalawang notice of disallowances na. Ang unang notice of disallowance o tinatawag nating NOD ay 73 million. Yang 73 million na yan, part yan nung 125 million na confidential funds nung 2022. Bakit dinisallow ng COA yan? Ay pare-parehong rason. Ha? Walang maayos na liquidations, ang mga pangalan ng mga recipients ay mga inimbentong pangalan, Mary Grace Piatos, ano? Tapos ang humawak ng pera ay hindi yung mga authorized na officers or accountable officers, bawal 'yun. Marami. Maraming reasons. Kaya dinisallow ng COA yung 73 million. Ngayon, pagka-disallow ng COA, nag-appeal si Sara sa COA. Nag-appeal. Denied yung appeal. Final na ba yon? Yes. Final na sa part ng COA. Okay? Kaya yung 73 million, final na yung notice of disallowance sa part ng COA. Kasi nag-appeal si Sara, denied. So ngayon, kung final na yon, wala na bang recourse si Sara? Mayroon pa sa Korte Suprema. Pero ang Korte Suprema kasi, hindi niya naman pinapakialaman ang desisyon ng COA eh. Kasi sino ba ang may expertise pagdating sa audit? Sino ang mas nakakaalam niyan? Korte Suprema? Hindi. Mas magaling ang COA kaysa Korte Suprema pagdating sa usapin ng auditing. Ano lang dyan ang gagawin ng Supreme Court pag may nakita ang Supreme Court na grave abuse of discretion, denial of due process, that's the time na ang Supreme Court i-reverse ang desisyon ng COA. Pero kung ang usapin ay bawal nga ba ito sa circular ng COA, ito nga ba talaga ay hindi pwede, ang magdidesisyon yan, COA yan. Kasi ang auditing rules, COA ang mas nakakaalam niyan. Ang Korte Suprema, binabaliktad lang ang findings ng COA pag may grave abuse of discretion, denial of due process. Mahirap yan dito. Wala namang grave abuse of discretion ng COA. Wala rin namang denial of due process. Binigyan na nga ng due process si Sara. So, mababaliktad kaya sa Korte Suprema yung 73 million? Hindi. Final na ba yun sa COA? Yes. Ngayon, ano naman itong 375 million? Itong 375 million, iba to. Ito yung 2023 confidential funds. Yung 73 million kasi sa 2022. Ang 2023 confidential funds, tatlong cheque. 125 million, 125 million, 125 million. Tapos, ininkas yung mga cheque na yan. Pagka-inkas ng cheque na yan, binigay kay La Chica. Binigay kay La Chica, yung commander ng Vice Presidential Security and Protection Group. Ano ang sabi ng COA? Disallowed ang 375 million. Why? Unang-una, ang humawak ng pera ay yung commander ng Vice Presidential Security and Protection Group. Bawal yun. Ang dapat na humahawak ng pera, yung special disbursing officer. Ibig sabihin, yung may yung accountable sa pondo. Sino yon? Si Gina Acosta. Ang ginawa kasi ni Gina Acosta, pagka-ingkas niya, binigay niya kay La Chica. Sino ang nag-utos sa kanya na gawin yun? Sabi niya, si Sara Duterte. Si BP Sara daw. Bawal yun. Kaya, disallowed yung 375 million. Disallowed. Saka marami pang mga gastos doon na hindi naman pwede. Bawal ang reimbursements o karamihan doon reimbursements. Bawal din yung mga medical saka food aid. Disallowed yun. Ngayon, final na ba yun sa COA? Hindi pa. Yung 375 million, hindi pa final sa COA yun. Pwede pa nilang i-appeal sa COA within 180 days. Kaya lang, kahit naman sila mag-appeal sa COA, pareho lang yan ng 73 million. Ang ginawa nila sa 375 million, ganun din. Ang pattern kasi ni Sara sa paggamit ng confidential funds, pare-pareho lang. Ibig sabihin, yung ginawa niya sa 73 million na dinisallow ng COA final na, yan din naman ang ginawa sa 375 million. Kaya kahit pa mag-apila si Sara dyan, di-deny din yan ng COA.
Kasi pareho lang yung pattern, pareho lang yung ginawa. Di ba? Bakit mo i-disallow yung 73 tapos yung 375 hindi? Kaya ano na yan mga kabunyog, wala na yan. Wala nang lusot yan. Wala na yan. Kahit dalhin pa sa Korte Suprema, wala na yan. So ang sunod na tanong ngayon, pwede na bang magamit sa impeachment kahit hindi pa naman pala final? Ha? Kahit hindi pa naman pala final, pwede nang magamit sa impeachment? Yes! Yes! Kasi ganito, ibig mong sabihin, hihintayin muna natin na maging final sa Korte Suprema, tapos saka mo gagamitin sa impeachment, ay wala nang mangyayari sa atin yan. Wala nang mangyayari. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan, hihintayin mo pala na itong issue na ito na paglulustay sa pundo ng bayan, maging final muna sa Korte Suprema. Hindi naman requirement sa impeachment yan. Hindi requirement yan. Ha? Hindi requirement yan. O halimbawa, yung pagbabanta ni Sara sa buhay ng Pangulo, na sabi niya may hinair na siyang mag-a-assassinate. Hihintayin mo pala muna na madesisyonan yan hanggang Korte Suprema. Sabihan ng Korte Suprema na guilty si Sara ng grave threats. Kailangan mo nang i-declare ng Korte Suprema na guilty siya sa grave threats? Hindi Kahit NBI, pwede nang magpatunay na mayroon ngang pagbabantang ginawa si Sara Duterte. Magagamit na yan sa impeachment. Hindi naman kailangang, ibig sabihin, desisyon muna ng Korte Suprema ang hihintayin bago magamit. Hindi ganun yun. Hindi ganun yun. Common sense yan. Ibig sabihin, wala na tayong mapaparusahan na official niya ng bayan. Bakit? Kasi hihintayin mo pala na maging final muna sa Korte Suprema. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan? Kaya ano ito, mga kabunyog? Kumbaga, ang nangyayari dito, mali yung argument na dahil hindi pa naman final yan, Korte Suprema yung magdidesisyon, hintayin daw muna yon. Pag final na sa Korte Suprema, saka lang yan magagamit, Saka lang yan magagamit sa impeachment. Kasi hindi pa naman final. Bakit naman hihintayin mo yung Korte Suprema? Hindi yan kailangan, hindi requisite yan. Hindi requisite yan. Sinong nagsabi niyan? Na requirement muna na maging final sa Korte Suprema saka mo magagamit. Yung findings ng COA, persuasive na yan, matibay na yan. Kahit hindi pa yan final sa Korte Suprema, magagamit na yan. Kasi kung hihintayin mo pa yung mga decisions ng Korte Suprema bago ka mag-impeach ng official, ibig sabihin, matatagalan tayo. Wala tayong mapapanagot na official ng bayan kapag ganyan. Diba? Anyway, so, ang mga findings ng COA, kahit hindi final, ay magagamit na yan sa impeachment. Ang importante, tiningnan na ng COA yung liquidations at saka yung report ng confidential funds at maraming nakita ang COA na irregularities, illegal, magagamit na yan sa impeachment kahit hindi pa final. Persuasive na yan. Matibay na yan na ebidensya. Tungkol sa pagbabanta ni Sara sa buhay ng Pangulo, inimbestigahan na ngayon ng NBI. Sabi ng NBI, may mga nakuha kaming mga ebidensya. Magagamit na ba yan sa impeachment kahit hindi Korte Suprema ang nag-decide niyan? Yes! Yes! Yan mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.